Okay, magandang hapon. Sa video ito pag-uusapan natin what are the characteristics of minerals, what are the physical characteristics and properties of minerals, and what are the different types of rocks. Now, what is mineral? Mineral is an inorganic, naturally occurring solid that has a definite chemical composition and atomic structure. So, minerals are also what we call the building blocks of rocks. Meaning to say, every rocks have minerals. Example, quartz. Ang quartz ay ginagamit sa paggawa ng salamin. Ang calcite, karaniwan sa mga limestone, matatagpuan ang calcite. And of course, the very known element which is gold. Alam natin na ang gold ay solid. Kahit na maliit yan, still, the composition of gold is solid. And then, the halite, or tinatawag din nating asin sa dagat, or rock salt. So, laging tandaan na hindi lahat ng matigas o makinang ay makakategorize natin na mineral. So, minerals, pag sinabi nating minerals, must exhibit the following characteristics. Ano-ano yon? Number 1, naturally occurring. Pag sinabi nating naturally occurring, from the word nature, naturally, meaning to say, formed through natural processes. It is not man-made. So, pag sinabi nating man-made, ito ay synthetic na. For example is synthetic diamonds and rubies, and other substances with a specific chemical composition made by chemists, engineers, and manufacturers are not considered true minerals. Okay? So, example, quartz, feldspar, mica, amphibole, olivine, and calcite. So, ano nga ba ang quartz? Kanina pa natin naririnig yung quartz. Ano ba ang quartz? Pag sinabi natin quartz, it is a very common mineral and it is often found in many types of rocks. Next is the feldspar. Pag sinabi naman natin feldspar, another abundant mineral and also found in various rocks. Next is mica. Pag sinabi natin mica, a group of minerals known for their sheet-like structure and ability to split into thin layers. Next is the amphibole, a group of silicate minerals often found in igneous and metamorphic rocks. Another one is the olivine, silicate mineral often found in igneous rock. Last one example natin is about the calcite. Calcite is a carbonate mineral commonly found in sedimentary rocks like limestones. Okay. So, number 2. Okay, so number 2, solid. Be solid in temperatures encountered at the Earth's surface. Example dyan is yung gold. Kahit na idaan mo yan ng apoy, kahit na ikaskas mo yan sa pader or sa kahit na anong matulis na bagay, it will remain gold. And then, dapat may tiyak na hugis at volume siya pag sinabi nating solid. For example, ito is a solid. So, meron siyang exact volume, meron siyang exact shape, and then, yeah. So, meron siyang specific volume and then shape. Okay? And ikatlo naman ay ang tinatawag nating inorganic process. So pag sinabi nating inorganic, from the word inorganic, meaning to say hindi yan buhay. Okay? Not living one, hindi galing sa hayop o halaman like shell, pearl, bones, leaves, something like that. So those are not example of a mineral. Example is pearl. Alam niyo yung pearl, yung nakukuha natin pwedeng gawin sa earrings, kwintas. Yung pearl is hindi siya totoong mineral.
Okay? Bakit? Sabi, dapat daw ay inorganic. Pag sinabi nating inorganic, wala po siyang buhay. So, yung pearl ay nanggagaling po siya sa talaba. Alam niyo yung talaba? Yeah, so doon siya nakukuha. Next is number 4, chemical composition. So, pag sinabi nating mineral, there should be a chemical composition. Pag sinabi nating chemical composition at mineral ang pinag-uusapan natin, hindi po siya single lang. So, there is a combination of 2 or more elements. Kaya po tinawag natin siyang chemical compounds. For example, yung asin or yung table salt, NaCl, meaning to say, combination ng sodium and then chlorine. So, pag pinagsama yon, NaCl, tawag po natin doon ay sodium chloride. Next is chemical composition that should have a definite formula regardless sa laki or kulay nito. For example, best example is yung quartz. Ang element formula ng quartz ay SiO2. Pag binasa natin yon, silicon dioxide. Ay, silicon dioxide. Last is crystalline structure. Pag sinabi nating mineral, dapat siya ay crystalline or meron siyang crystalline structure. Pag sinabi nating crystalline structure, atoms arranged in repeating pattern. Okay, so repeating pattern, paulit-ulit daw, nauulit yung pattern niya. So, ang example natin ulit is yung halite or yung table salt, rock salt. Okay? Kung mapapansin ninyo yon, yung shape niya is in, pa-cube siya, tama? Okay. Next, pag-usapan naman natin yung properties of minerals. Pag sinabi nating properties of minerals, number 1, dapat na hindi mawala ay yung color or yung kulay. So, it is a most obvious feature of a mineral but often an unreliable diagnostic property. Bakit kaya tinawag nating unreliable? Pero kasama siya sa properties of minerals. Yes, kasama siya, but oftenly, hindi siya reliable. Why? Dahil maraming mineral ang nagbabago ang kulay dahil sa impurities. Impurities like, for example, yung iron na dikitan ng rust or yung kalawang or yung silver. Kapag too much exposure yan, nagiging, nag-fade yung kulay niya. And then, para siyang may abo. Okay? So, number two properties of mineral is luster. Pag sinabi nating luster, ito po yung kinang. Okay? Kumikinang-kinang siya. So, tumutukoy kung paano nagre-reflect ang liwanag sa ibabaw ng mineral. So, kung mapapansin niyo yung diamond ring, pagka meron kayong palabas na napanood about diamond ring, di ba? Kumikinang siya, that is tinatawag nating luster. So, number 2.1, meron tayong dalawang kategory ng luster. Metallic luster, meaning to say, looks like metal such as steel or copper. Parang metal ang kinang niya. So, I have here a metal. So, ganyan yung kinang ng kanyang ganyan lang yung kinang niya. Pag sinabi nating metallic, para siyang shiny siya but dull. Hindi siya masyadong yung kumikintab, hindi siya ganon. Okay, so example po ay pyrite. Pag sinabi nating pyrite, meron siyang metallic luster. Number 2 or letter B, non-metallic. Pag sinabi naman nating non-metallic, parang salamin, malaperlas o mapurol. So, shiny siya at ang kanyang pagka-shine is parang salamin. Nagre-reflect talaga. So, nagba-bounce back yung ilaw. So, kapag nagba-bounce back yung ilaw, ibig sabihin, nagre-reflect. Number 3 properties of mineral is crystal form.
Pag sinabi naman natin crystal form, external expression. Pag sinabi natin external, panlabas of a mineral that reflects the orderly internal arrangement of atom. Orderly arrangement of atoms. So tumutukoy ito sa panlabas na anyo ng mga mineral batay sa kaayusan ng mga atoms. Okay, so ang example is halite or yung asin sa dagat. Madalas ay parisukat ang hugis nun. Kung kukuha kayo nun, cube siya, di ba? Titingnan ninyo, para siyang cube na maliliit. Okay? So next property na pag-uusapan natin is all about the streak. Pag sinabi naman nating streak, ang Tagalog po nun ay guhit. So this color of mineral in its powdered form, which may or may not be the same color as the outward color of the mineral. So po pwedeng yung panlabas na kulay nung tinatawag nating mineral, kapag ang pinag-uusapan natin ay streak, po pwedeng magkaiba. Pwedeng dilaw sa ibabaw pero yung ilalim niya ay puti, tulad ng chalk. Okay, pag isinulat mo yun, kung titignan mo siya sa panlabas, kulay dilaw. And then kapag isinulat mo na, kinaskas mo na siya, yung nahuhulog doon is kulay puti. Sometimes, meron namang puti ang kulay niya talaga, hindi siya nagbabago, di ba? It depends upon the situation. At kapag sinabi nating streak, pwedeng magkaiba siya ng kulay sa labas at sa loob. So, kulay ng pulbos ng mineral kapag kiniskis sa streak plate, puting ceramic tile. Ang example nun ay ginto. Kapag ikinaskas mo yung ginto sa pulbos ng ceramic tile, mananatili pa ring dilaw yon. Hindi tulad ng chalk, pwedeng kulay dilaw sa labas, and then kapag kiniskis mo na siya is kulay puti na yung loob. Ikalima is yung hardness. Kapag sinabi nating hardness, this refers to a measure of the resistance of a mineral to abrasion or scratching. Hardness. So, meron tayong category ng hardness nandyan sa video, sa picture na to. So, yan yung category. Ang diamond ang pinakamatigas and yung ang pinakamalambot na mineral. So, yan ay nasusukat sa pamamagitan ng Mohs scale. Next, cleavage. Ang pinag-uusapan natin ay cleavage ng mineral or property ng mineral. So, pag sinabi natin cleavage, consistently breaks or cleaves along parallel flat surface called cleavage planes. So, pag sinabi natin cleavage, ito yung kakayahan ng isang mineral na mabiyak o mahati sa pantay at tuwid na direksyon. Okay? So, may mga katangian ang cleavage, nangyayari sa kahabaan ng mga weak points ng minerals. Nangyayari yan sa mga weak points ng minerals, nababasag sa makinis at maayos na surface. Halimbawa, mica. Pag sinabi nating mica mineral, yun ay madaling mabiyak sa manipis na layers parang papel. Kapag naman sinabi nating halite, next example, ito yung asin, so bumibiyak siya ng parisukat na hugis. Hindi naman po yung ginagawa ng tao, yung binabox-box na malilit na ganun. Hindi. So kusa siyang naggaganon, na nag-undergo siya sa process kapag natuyo na yung asin. Pag kumuha ka ng isa, para na siyang cube. Parisukat na yung kanyang hugis. Next example is the calcite. Pag sinabi nating calcite, may cleavage sa tatlong direksyon. Tatlo yung pwedeng pagmulan ng kanyang cleaves. Number 7 is fracture. Pag sinabi naman nating fracture, don't exhibit cleavage when broken half exhibits fracture like quartz. Pag sinabi naman nating fracture, minerals that breaks into smooth curved surface like those seen in broken glasses.
So, nabasag sa hindi pantay, magaspang, irregular yung kanyang paraan ng katangian or paraan ng kanyang pagkabasag. So, mayroon siyang mga katangian. Una, hindi sumusunod sa pattern. So, walang pattern. For example, yung kapag nagbalibag ka ng base or yung tinatawag natin na kapag may nabasag and wala siyang specific na pattern, that is fracture. Usually rough and irregular. And then walang tuwid or regular direction, labo-labo siya, nagkakaroon ng magaspang, matulis or kurbadong basag. Example, yung salamin, di ba? Pag nabasag siya, wala siyang specific pattern. Pwedeng maliit, pwedeng matulis, di ba? Specific gravity, number 8 na property ng mineral is specific gravity. So, pag sinabi nating specific gravity, it is the weight of the mineral divided by the weight of an equal volume of water. So, tumutukoy sa bigat ng mineral kumpara sa dami nito. Yung, for example, ito yung gold. So, titimbangin ko siya sa pamamagitan ng aking kamay. So, yung laki ba ng gold na to is sapat yung kanyang timbang para sa kanyang size. So, pwedeng maramdaman sa kamay kung mabigat ba siya sa size nito. Okay? So, yun lang muna. Sa susunod, i-upload natin ulit ang types of rocks. At bibigyan ko na kayo ng heads up. Pag sinabi nating types of rock, tatlo yun. Igneous, metamorphic, and sedimentary rocks. Yun lang. And sana natuto kayo. Bye!